hangin ay malamig at ang mga kandila sa bawat puntod ay nagsasayaw sa ihip ng hanging tila may dalang mga bulong. Ang mga tao ay unti-unting nagsiuwian matapos ang maghapong pagdalaw at pag-aalay ng bulaklak. Sa sementeryo nanatili ang isang katahimikan na tila may sariling buhay. Ang mga dahon ng akasya ay unti-unting nalalaglag sa mga nicho at ang mga anino ng krus ay gumagalaw kasabay ng kumikislap na apoy ng mga kandila. Sa malayo, maririnig ang mahihinang yabag, marahang papalapit, ngunit walang makitang tao, isang pusang itim ang dumaan sa pagitan ng mga puntod. Tumigil ito sa harap ng isang lumang nicho na may basag na lapida. Sa sandaling iyon, humina ang lahat ng kandila sa paligid para bang may humigop sa liwanag. Ang hangin ay biglang nanlamig at sa gitna ng katahimikan, may lumitaw na aninong parang usok na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Isang matandang babae na may daladalang rosaryo. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga nicho, hinahaplos ang bawat lapida na dinaraanan. Sa bawat hawak niya, ang pangalan sa puntod ay kumikislap sandali bago muling maglaho sa dilim. Tila hinahanap niya ang isang pangalan, isang kaluluwang matagal nang nawala. Sa itaas, ang langit ay nagdilim palalo, ang buwan ay natakpan ng ulap at ang mga kandila ay isa-isang namatay. Sa gitna ng kadiliman, maririnig ang mga mahihinang yabag, tila mga paa ng maraming tao. Mula sa mga libingan, may mga aninong unti-unting bumabangon, mga nilalang na tila galing sa ibang dako ng mundo. Hindi sila nag-ingay, hindi sila sumigaw. Tahimik silang naglakad, bawat isa ay lumalapit sa kani-kanilang puntod, tinitingnan ang mga bulaklak at kandilang inalay sa kanila. May ilang nakangiti, may ilang nakayuko, at may ilan na tila nalilito kung bakit wala nang dumadalaw. Ang matandang babae ay tumigil sa harap ng isang maliit na puntod na natatakpan ng tuyong dahon. Hinaplos niya ito ng marahan at sa sandaling iyon, biglang muling nagniningning ang lahat ng kandila sa sementeryo. Ang mga kaluluwa ay unti-unting naglaho, isa-isa, kasabay ng pagbalik ng liwanag ng buwan. Ang pusa ay muling dumaan, tumigil sandali sa harap ng nicho ng matanda, bago naglakad palayo at nawala sa dilim. Nang sumikat ang araw, dumating ang mga tagapaglinis ng sementeryo. Napansin nila ang isang puntod na dati luma at basag, ngayon ay malinis at may bagong kandila na hindi nauubos. Sa tabi nito, nakapatong ang isang rosaryong pilak na kumikislap sa sinag ng umaga at sa hangin. Tila may maririnig na banayad na bulong, isang tinig na nagpapasalamat sa mga alaalang hindi nakalimot. Kinabukasan matapos ang kakaibang liwanag sa sementeryo ng San Roque, napansin ng mga tagalinis na hindi lang iisang puntod ang tila nagbago. Marami sa mga lumang nicho ang may mga basag na marmol, tila pinilit buksan mula sa loob. Sa bawat sira may bakas ng maitim na abo at tuyong dugo, parang mula sa mga kamay na matagal nang nakabaon sa lupa. Sa gabi muling sumapit ang katahimikan, ngunit hindi katulad ng nakaraang undas, mas mabigat ang hangin. Ang amoy ng kandila ay humalo sa amoy ng bulok na lupa. Sa malayo, tumilaok ang manok, ngunit 10:00 pa lang ng gabi. Habang natutulog ang mga taga-baryo, may mga aninong gumagalaw sa kalsadang papunta sa sementeryo. Mga aninong walang mukha, nakayuko at walang tunog ang bawat hakbang. Pumapasok sila sa mga bakuran, tumatayo sa tapat ng mga bahay at nakatingin sa mga bintana na tila naghihintay. Sa bahay ni Aling Nena may narinig siyang kumakatok sa pinto 3 beses. Nang sumilip siya sa bintana, walang tao, tanging usok na parang hamog ang nakita niya. Ngunit sa sahig may naiwan, isang patak ng putik na may halong abo at isang piraso ng basang rosaryo. Sa sementeryo naman, ang pusa na nakita noong undas ay naglalakad muli sa mga puntod. Ngunit ngayong gabi hindi ito mahinahon, nangangalisag ang balahibo nito at ang mga mata ay tila may apoy. Sa bawat hunin nito may puntod na nabubuksan. Ang mga kaluluwa na noon ay mapayapang umalis, ngayon ay muling bumalik, ngunit hindi na sila tulad ng dati. Ang kanilang balat ay natutuklap, ang mga mata ay puti, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang usok ng kadiliman.
Muli nilang hinanap ang matandang babae, ngunit wala na siya. Ang kanyang puntod ay basag at ang rosaryong naiwan ay itim na ngayon, tila sinunog ng apoy ng impyerno. Isa sa mga nilalang ay tumingala sa buwan at ngumiti. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses na parang libo-libong bulong ng mga patay. Sabay-sabay, malamig at gutom. Ang buong sementeryo ay umalingaw-ngaw sa tunog ng pag-iyak at pagngangalit ng mga buto. Kinabukasan, walang sino mang lumabas ng bahay. Ang mga kandila sa sementeryo ay muling nagliyab mag-isa kahit walang sinindihan. At sa bawat bahay sa baryo ng San Roque, may narinig na mahinang pagkatok sa pintuan. 3 beses, mabagal, mabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, kapag sinilip mo, hindi na usok ang nandoon, kundi isang kamay na malamig at kulay abo, humahawak sa seradura at dahan-dahang binubuksan ang pinto. Sa gabi ng 2 araw matapos ang undas, binalot ng takot ang buong baryo ng San Roque. Walang lumalabas ng bahay at ang sementeryo ay tinabunan ng ulap na parang usok ng kandilang nauupos. Ang mga kaluluwang bumalik ay patuloy na gumagala, mga nilalang na dating mapayapa, ngayon ay naguguluhan at puno ng pighati. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang batang babae na naglakad patungo sa sementeryo. Si Lira, apo ni Aling Nena, ay may daladalang rosaryo at isang maliit na kandilang puti. Hindi siya natatakot, alam niyang may dapat siyang tapusin, tahimik ang lahat nang dumating siya. Ang lupa ay malamig at tila humihinga. Sa kanyang paglapit sa basag na puntod ng matandang babae, biglang naghihip ang hangin at nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga tinig ng mga kaluluwa. Lumuhod si Lira at sinindihan ang kandila. Sa pagliyab nito, ang paligid ay napuno ng liwanag na tila ginto. Ang mga nilalang na dating nakakatakot ay napahinto, nakatingin sa kanya. Ang usok sa hangin ay naglaho at sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang matandang babae. Ngunit ngayon, may ngiti na sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang rosaryong itim at sa paghawak ni Lira dito, bigla itong naging pilak muli, kasing ningning ng buwan. Isa-isang naglaho ang mga kaluluwa, hindi sa galit kundi sa kapayapaan. Ang kanilang mga anino ay umakyat sa liwanag ng langit, kasabay ng mga bulong ng pasasalamat. Pagkatapos ng lahat, ang hangin ay muling naging banayad. Ang mga kandila ay nagliyab ng maliwanag at ang amoy ng mga bulaklak ay bumalik. Sa puntod ng matandang babae, may nakaukit ng bago. Sa liwanag, natagpuan ko ang kapayapaan. Mula noon tuwing undas, nanatiling payapa ang sementeryo ng San Roque. Walang multo, walang bulong, tanging malamig na hangin at mga kandilang patuloy na nagliliwanag. At si Lira, tuwing gabi ng undas, ay laging nagiiwan ng isang kandilang puti sa gitna ng sementeryo. Isang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may ilaw na magbabalik ng kapayapaan sa mga ligaw na kaluluwa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.